Okay guys, so magandang araw sa inyong lahat at welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Ngayong araw gagawin po natin magkakasana po tayo ng power layout para sa ating mga convenience outlet at sa mga SPO. Ngayon nasamahan nyo ako ngayon. Tara. So last time guys, yung ginawa po natin dito, install ko po rito yung ating mga utility box para sa ating mga convenience outlet. And then sa ating mga SPO, so ito na. So installan ko na, 1, 2. So bali 31 na butas yan. So dito naman sa labas, kinabit ko na rin dito yung ating mga utility box. So yung para sa ating mga switches. Ayan. So mamaya guys, gagawin natin, lalagyan natin siya ng PVC. So ili-layout na po natin. So bali guys, kompleto na po yan. So ito, dito, at saka dito. Okay. So papakita ko na lang sa inyo guys kung paano tayo mag-layout since na wala pa tong flooring. Ngayon ang gagawin po natin dito, huhukayin po natin yung lupa. So ibabaon po natin ng medyo malalim ng konti. Then at saka po natin siya lalagyan ng buhangin. Okay, so dito muna tayo sa kwarto. Ito muna yung ating titirahin muna. Okay. So gagawin natin dito, huhukayin ko muna yung ating lupa rito. So itatabo na lang natin yung ating PVC. Ayan. Okay. Titirahin natin. Ano nyo lang siya dito. So ito guys, yung alin niya rito sa kabilang convenience outlet, doon sa kabila naman po. So sabi ko nga, kapag sa mga outlet natin, sa ilalim po natin siya padadaanin. So sa underground, kasi kung sa ibabaw natin papadaanin, so kakonsume tayo ng maraming wire. So dito kasi konti lang. Ayan, so connect lang naman yan. Okay. Tukayin nyo lang muna. Uy. So, ano yung lupa? Ano lang. 5 kilo lang naman eh. So wala namang problema yun guys. Kung baga, layout ko na agad para pa-flooringan nila. So pwede naman natin gawin dito, bakal muna bago yung ating abang. Hukay ko muna. Yan. So bakit kaya nga nandito tayo mahukay? Pero lang metro mo bukas. Dito daw pa lang pag gano'n. Ay, di na dulo pala. Hindi ko naman kailangan ito. Pero meron nga ako na ano. Ito na tayo. Doon sa pistol sir muna, doon ka pulis. Okay. Tanggal ko may tubo.
Alright guys, bali nahuhukay na natin dito. Ayan. So, kunting linis laang. So, tayo ay nagmimina. Ba may kaya mga dito ako makuha. So, kunting linis lang. So gagawin natin guys, isa lalagyan natin siya ng buhangin dito. Ayan. So lagyan siya ng buhangin. Guys, Okay. napakailas po nun. So nilalagyan natin siya guys ng buhangin. So ang purpose po niyan is para hindi po mag-moist yung ating PVC once na pinuluringan to. Okay. So pagkalagay ng buhangin, tsaka natin lalagyan ng PVC po. So i-layout na natin. Okay. Ano Busti, wala ka nakuha. Maragahalo nga mo pa. Mamaya. Ay, overtake nga pala tayo hapon. Hapon na. So ang gagawin natin dito guys, is gagamit na lang tayo ng long elbow. Ayan. So para hindi na tayo mahirap bali-bali. So lulong elbowhan na natin. Ito. Okay. So pata natin. Bako dyan ha. May nanakawan na akong daw ata. Pagkita ko. Then lalagyan natin siya ng Neltex. Ha? Ayan yung bayad kahapon. Okay. So, isang Neltex. Yan, particle siya. Inaman talaga. So dito naman tayo sa kabila. Pakatan muna natin ng ano, ng PVC. Okay. So, sa isip ko naman. Sige boss. Okay, so dito naman tayo. Okay. So dito naman tayo sa kabila. Right, so lahat hindi siya papasok ng buhangin. So dito tayo sa kabila. May badyo ko dyan. Badyo ko. Kuhaan lang naman natin ito ng haba ng ano. Okay, so saka natin siya sukatan ng PVC. Adyo ka natin. Then nalagyan siya ng text dito. Ano ba? Adyo pa. Natin pa. Baka mo.
Habit. Pa ako. Yan. Well, so okay na. Para di na umibo. Yan. So dito na tayo sa kabila. So kuha lang natin siya. Yan. So, nalagyan ulit siya ng abuhangin para hindi mag-moist yung ating PVC. Sabi ko nga kanina. Once na, nalagyan siya ng flooring. Okay. Okay. Ito yung proper na pag-layout ng ating PVC. Once na, sa ilalang siya padadaanin. So, kailangan secured pa rin siya ng abuhangin. Ayan. So, all time buhangin. Baka mo yung ano ito. Lugar. Lugar? Ito naman. Yan. So, nilagay siya ng buhangin dito. Yan. Okay na. So, sige-sige lang natin ng konti. So, tabuhan natin siya ng lupa. Pwede na yan. Yan. Alright mga master, so ginawa natin ngayon ay kinukayan ko na yung ating dadaanan ng ating linya rito, yung ating mga PVC. So connect lang yun guys simula sa ating panel board, papunta rito yung outlet natin, and then papunta siya rito sa kabilang outlet, and then meron sa pang outlet sa taas, and then yung supply natin isa papunta po siya rito sa kabila, ayan, punta rito, and then papunta po siya rito sa kabilang room. So ito yung ginawa natin kanina guys, yung pinakita ko sa inyo na hinukay natin. Then dito sa kabilang room, so yung ginawa naman natin dito, isa kaparehas lang din. So tiniktik natin siya,
And then yung ating mga utility box, isa pinasakan ko na siya ng PVC. Bali, bago natin siya latagan ng ating PVC, so nilagyan ko ulit siya ng abuhangin. And then natin nabunan po ulit natin. Okay, so ganoon lang yung process natin. Kung anong ginawa sa kabila, isa ganoon din po rito. Then natin ito naman, so ganoon ulit. So naglagay tayo rin ng isang PVC para malagyan ng supply kabilang outlet. And then papunta po siya rito sa kabila naman po. Okay, so underground yung outlet natin. So dito naman, simula rito, so dalawang PVC, papunta naman sa kabilang linya. Okay, so naubusan tayo ng materyales. Bali, hihintay ko lang yung ating PVC ulit. And then continuous ulit tayo ng pagkatrabaho. Okay. So dito naman sa kabila, so ito, nilatagan ulit natin ng buhangin, then nadiretso siya rito. So itong mga flexible hose natin, ito yung para sa ilaw natin dito sa ilalim ng ating kitchen, sa lababo. Okay, so sa lavatory para may lawan. Then isang saksakan para sa oven. Then dito naman, isa ilaw sa labas, sa outdoor natin, and then dito ay yung ilaw exhaust fan. Okay, so flexible hose na yung ginamit natin para tipid tayo sa materyales. Okay. So basta sa ilalim, magagamitan dito isa PVC para safe yung ating linya rito. Okay. So ayan. Elbow ginamit natin, long elbow lang. So hintayin na lang tayo ibang materials dito. So ipagigilid ko lang guys yung linya natin dito. So nilagyan ko na siya ng abuhangin. So parating na rin yung ating PVC. Okay, so yun lang po muna. Alright mga master, so habang tayo naghihintay ng mga materyales, so gagawin natin, isahagisan muna natin yung mga nilayout ating PVC rito. Okay, so maghagis muna tayo. Pahalo na tayo para makatigas na tayo. Wala na. Bumaga. Bumaga siya. Right, so ayos na yung mga master. So dito na sa kabila. Ha? 240 na. Ay, break! Okay, so sa ating guys tatanggalin yung mga pako once na tungot na yung ating rito plantada, kasi gagalaw yung ating bubuhay. Okay, so dito naman tayo sa kabila. So dito naman tayo mga master. Ilang timba yun, boss? Okay, so make sure guys na yung ating mga PVC is hindi po lalabas siya sa palitada natin. So ito kasi ay lubog, nakalubog dito. Ito ay medyo unti na, gawa ng may tambak pa naman siya. So yung float finish po niyan hanggang dito, so hindi na po lalabas sa ating flooring yan or sa palitada. So dito tayo sa kabila mga master. Kunti lang boss, dito pa tayo. Boss, hindi ka mag-grinder. Sige, tira, grinder. Sige, asin.
Alright mga master, so gagawin po natin, isahagisan ko na rin dito yung ating linya para sa ating CCTV camera. So 6 channel po yung ating ibababa rito. So dyan po nakalagay yung ating DVR at dito nakalagay yung ating monitor. Okay, so hindi ko siya sinentro, gawa ng baka tamaan yung ating tawag dito PVC. So yung monitor kasi natin nasa center, so sakto lang yung bracket niya, so hindi aabutin yung ating binabang PVC. So ayan, hagisan na muna natin. Basa ako muna kay pare habang wala pa tayong materyales. Kasi yata ito salamat lang. Ayos ba yung magawa ko? Hello. Matagal ko naman lalo ko ilang tarang electrician. 7 years pa lang. 7 years. Mata pa ako, 26 lang ako. Walang birthday mo. July pa. Walang birthday mo. Ulipin ako ng banyaga, agila. So nalalaglag yung ating halo, gawa ng madulas yung ating PVC. Pagsigil ha. Yan. Ano nga ba yun po? Ano nga ba yung sukat po? 5 ano? 563. Dami ka mo. Hoy. Pati pagtulog mo. Ilang pa? Isa. Ito pa. Ang pilitin ng ating turn. Hindi wala, mabalik bago. Ang ating mga PVC. So explain ko na lang sa inyo kung ano po yung pinagagawa natin. Gawa ng pare-parehas lang din naman yung ginawa natin kanina. Okay. So dito guys, sa ating nilayout dito, so bukod-bukod po yan ang circuit breaker. From a panel board, so ito yung ating panel board. So naglabas tayo, nagliyaw tayo ng dalawang PVC. Which is itong isang PVC natin. Ito yung papunta rin sa ating stove.
And then itong isang PVC guys, ayan, so pinadaan natin siya rito sa flooring. Isa papunta po siya rito sa ating water heater at saka sa ating oven. Okay, so itong dalawang hose na yan na kasama rito, ito yung para sa ilaw sa ating lababo. So dito ang control niya, yung switch natin. Combination tayo dyan ng switch in and outlet. So dito naman, isa control po ito ng ilaw sa wall lamp dito sa labas. Dito, ayan. At saka isang exhaust fan. So para dito itong linya na to. Then dito naman guys, itong isa. So itong linya na to, isa dito naman po para sa ating refrigerator. So ginawa natin, isang conduit natin, isa dalawang circuit po yung dadaan. Which is yung isang circuit natin, isa para sa outlet natin. And then sa ating refrigerator. So yung outlet natin, pinadaan ko na siya rito. Okay? So nag-add lang tayo ng isang PVC rito. Back to back na lang natin. So binutas natin dito. Then pinadaan ko siya rito. Papunta rito sa kabilang kwarto. Okay. So ibubukod natin ang circuit breaker itong kwarto natin. Then dito sa kabila. So separate po siya ng circuit breaker. Okay. So mag-access kasi tayo ng atin outlet. So tandaan nyo lang, kapag 20 amperes na circuit breaker, so pinaka maximum na convenience outlet dyan is 10 pieces na tugang. Alright. So itong isa naman, ito naman yung outlet natin. Diretso siya rito para sa saksakan ng electric fan. And then diretso siya rito. Ayan, connect lang din siya. Then para po sa saksakan ng internet. Then sa ating speaker. So ito guys yung ating internet, which is diretso siya rito sa taas, palabas. So para yung ating internet connection isa hindi nadadaan sa bintana. So para malis siyang tingtan. So dito ko siya pinalusot. Ayan, so yung tubo na yon na kaabang na yan. So diretso siya dito sa may poste na kaabang. Okay, so kasi doon babagting yung ating linya sa service lateral. Okay. So from dito, yung saksakan, ayan. So pinadaan ko siya rito ulit. Papunta siya rito. Then pinatagos ko ulit sa kabila. Okay. So ito yung ating hose. So dito yung linya niya, papunta siya rito. Okay, so diretso siya rito. Ayan, and then diretso siya rito. So kinabuo na natin siya ng buhangin. Okay. Alright, so okay na. Then ang ginawa lang natin dito, isa gumamit lang tayo ng mga long elbow. So gumawa na lang ng long elbow rito. Ayan, so make sure na yung ating mga long elbow rito, isa pagkainit natin, isa hindi po siya yupi. Para hindi rin tayo mahirapan magpasok ng GI wire or yung ating wire na ipapasok po rito sa ating PVC. Okay. So bali apat na tubo yung binaba natin sa ground floor para sa convenience outlet at saka sa ating mga SPO po natin. Okay, so lagi lang tatandaan, ano nyo lang, huhukayin nyo lang kapag wala pa siyang flooring. So pwede naman natin siyang hukayin at saka po na siyang lagyan ng buhangin sa ilalim, and then bukod po siya sa ibabaw. Okay, so tatambakan pa natin siya ng buhangin para hindi po mag-moist yung ating PVC once na nilagyan na lang siya ng flooring dito. Okay. So ganyan lang guys yung idea sa pag-layout natin. So napakasimple lang. So importante lang dito isa malinis lang yung ating pagka-layout dito. Right? So ngayon natatambakan ko na siya ng buhangin dito para okay. So tambakan mo natin siya ng buhangin. Okay, so tambakan natin siya. Aray. Eh, anong ginamit ko eh? Ibig na taray. Yung isa. Aray. Wala to. Ibigay na pala. Wala kang bala. Aray, bala. Aray.
Yan, tatambakan natin siya ng buhangin guys. So dito naman tayo sa kabila. Alright mga master, so bali tapos na. Nilagyan natin siya ng buhangin dito. Yung nilagyan kayo ng PVC. Ngayon tapalan natin siya. So gagawin lang muna natin is papasahin muna natin yung ating walling para matanggal yung alikabok natin. Okay, so ayos na yan. So dito naman. Alright mga master, so update na tayo ngayon today. So katatapos lang natin guys i-layout yung ating mga outlet dito. So almost kompleto na naman yung ginawa natin. Ready to ano na yan guys, palitadahan. So nayabang na natin lahat and then tinapalang ko na po siya ng halo rito, yung pampalitada para hindi na gumalaw yung ating mga utility box. Okay. So kompleto na to guys, lahat ng ating convenience outlet, SPO para sa aircon unit natin at saka yung mga saksakan natin at saka mga switch. So wala na tayong babalikan. So kompleto na. Ayan, so lahat na naman to. May mga abang na. So tatapalan lang natin. Including yung sa mga kwarto natin, tapos na rin yung sa ating mga CCTV. So inano ko na rin. Tinapos na rin natin siyang hagisan. So okay na. Then today isa pa uwi tayo, kaya pinaspasan po natin yung katrabaho natin dito. Alright. So regarding naman sa ating pagbububong guys, so diretso update na rin tayo. Okay. So tapos na continuation pa rin tayo rito ng pag-welding para sa ating trusses. So naikasa na kanina yung ating channel bar. So okay na, and then nilalagyan na lang ni foreman ng ating parlina. Guys, yung update sa pagbububong natin. So tapos na rin naman. So hindi na tayo akit sa taas. So okay na rin naman po. So mga ilang araw lang yan, more or less 4 to 5 days isa may bubog na po yung ating project. Okay, so ganoon lang kakabilis gumawa yung ating foreman dito. Okay, so kompleto na naman po. Mga master, so balik at tinapos lang natin i-layout lahat dito ng ating mga convenience outlet, SPO, at ating mga switch. So okay na. Ready do for wiring na to pagbalik natin. Bali, pa-uwi po tayo ng Quezon. So bakasyon muna tayo 1 week. Kasi magpapahinga muna tayo. So sobrang pagod na rin kasi natin. Right? So ganito lang muna. Sa mga di pa pala saan subscribe sa support yung channel ko, click notification bell para tayo updated sa aking bagong video. Ganito lang muna. I'll see you in my next vlog. Thank you.